Papogi ka muna, papogi. Bago po tayong magsimula, mag-pray po muna tayo. Let's pray po. Lord, thank you po sa araw po at sama-sama po kami. Lord, gabay po pa po sa iyong salita, Lord, at kami mamahayan dito. Maraming salamat po. Sa name. Amen. Antay po ng ano po natin, topic po natin ngayon sa ano po. May plano po siya sa atin. May plano po siya sa atin. Ano po? Ang Diyos sa atin. Ang Diyos. Alam mo ka plano. Punta po tayo sa Jeremiah 29 verse 11 to 13 po. Anong sabi mo? 29 verse 11 to 13. Alam ko kung paano ko tutuparin ang mga plano ko para sa kabutihan niyo at hindi sa kasamaan niyo. Plano para bigyan kayo ng pag-asa na magkaroon kayo ng mabuting kinabukasan. Kung magkano yun, tatawag at nanalangin kayo sa akin. At biringin ko kayo. 13. Kung nalapit kayo sa akin ng buong puso, patulungan ko kayo. 14. Oo, natutuloy. Jeremiah ulit, 29 verse 11 po. 20, 9. verse 11. Yung sinasabi po dito sa Jeremiah verse 29. Anong verse? Jeremiah 29 verse 11 po is yung mga plano po sa atin ni God dahil hindi plano mo, hindi plano niya sa buhay mo, kundi plano po ni God sa buhay natin na mabuti po, hindi po nakakasama sa atin. And sa may 30 naman po, ay 12. Tapos sa tawag kayo lalapit at mag-pray sa akin. Yung sabi po dito na kapag tumawag po tayo sa Kanya at mag-pray po tayo is tutuparin niya po yun. Basta po, mag-pray po tayo ng buong kaluluwa at buong puso po. Sa 30 naman po, 13. pag hinanap niyo ako, kita niyo ako kung buong puso. Yun po. Ano? Kung buong puso. At sasabi po dito na kapag hinanap po natin siya ng buong puso po, makikita po natin siya. Kapag kapag yung gusto mo lang po siya hanapin, kaso wala naman po sa buong puso po natin, kasi hindi po natin siya agad makikita ng walang mga salita niya po. Dako po tayo sa Luke. Luke 1 verse 37 po. Basa. 37. Oh, ano? Dahil walang posible sa Diyos. Wow. Yun po, sasabi po dito, wala pong imposible sa Diyos. Dahil kapag may pinag-pray po tayo sa Kanya ng buong puso po, mangyayari po ito kapag buong puso po natin siyang pinag-pray and may ginagawa po tayong action po. And then sa Proverbs 16 verse 1, 16. Opo. 16. Ang mga bagay ng isipin ayon sa taong mo lang, ngunit mo lang kay Yahweh ang sagot ng bilang. 16. Sabi po dito na kapag yung tao po yung nagplano, hindi po natin ito agad gagawa po kasi hindi naman po ito yung kagustuhan po ni Lord or kung ito po ba yung kagustuhan po ni Lord. Dahil kahit magplano po tayo, nasa Diyos pa din po yung final say po dito. And sa Ecclesiastes 3 verse 1 po. Verse 1. Opo. Chapter 3, tama? Opo. Sorry. 3:1. Gawin mo to. 3:1. Panahon ang bawat sige ko. Panahon ng bawat ang lahat ng bagay at may time ang bawat pangyayari sa mundo ito. Yan. Sinasabi ko dito na may time po may time. Sabihin nito, kapag gusto mo pong gumawa ng sa hotel po, tapos, ano na lang po, Go. kapag bumili ka po kay po ng pera po,
1 million po. Pag bumili ka po sa kanya na 1 million, hindi niya po kagad to ibabaksak kasi wala naman kayo. Wala. May Alam po, hindi niya po agad ibibigay dahil hindi, ano po, tas alam niya po kung saan mo ito gagamit at saka hindi po. Yung lamang. na. May tatanong kayo sa kanya? May tatanong daw sa antena. Wait lang. Sabi mo, wait lang. May tanong kay Lawrence. Add on. At ano ko lang kumana, yung sinabi niya po na kapag buo po yung puso mo is makakahanap mo po siya. For example po, tayo po mga tao. Kunyari po, sinabi po na, andyan si Jesus, tapos yung isa pong taong sumunod is, ang puso niya po, hanapin si Jesus. Tapos ang sabi niya po, parang pag-akbaw niya lang po ng isa, tapos nakikita namin si Jesus. Pero yung isang lalaki siya. Sabi niya, kaya lang po siya. Saan mo nakita si Jesus? Sabi niya, yan ang pag-akbang ko nakita ko. Bakit ako hindi ba makita? Sinabihan po siya na dahil hindi po yung puso. Dahil nahanap ko lang siya dahil may kailangan. Or, alam niyo, nung panahon kasi ni Jesus, di ba kung saan siya pupunta, nag-speak, naggagamot, ang daming tao. Nakapunta na kayo sa isang concert. Di ba? Hindi kayo nakakapunta sa harapan kasi ang daming tao sa harapan, di ba? Yung buong puso, kahit sobrang dami ng tao, pipilitin niya pumasok, pumunta hanggang sa harapan para makita niya talaga yung singer. Para talaga makikita niya si Jesus Christ. Pero yung taong hindi buong puso, ang sikip naman, ako nasigaw ko, naapakan ako na to, about race na siya. Kaya hindi niya nakikita. Pagka pupunta ng concert, tapos gusto nyo makarating dun sa ano, Stage. nakaayos. Malagay yung butik sa katawan. Kaya iiwas yun. Makarating kayo sa harap. Tsaka yung paliwasan. Ayan, kaya sinasabing buong puso. Kahit mahirap, katulad ngayon, buong pusong sinerge nyo, gusto nyo lumalapit ang puso nyo sa Panginoon, hindi naging hadlang ang ulan, ang mamaputik, giniginaw kayo, like natulog, hindi makatulog, nagtuloy pa rin sa Panginoon, at inaantok, ayan. Talagang gusto nyo talagang saliksikin ng Panginoon. So, yun, pagpapalain kayo ng lubos. So, Lawrence, pag-pray mo na ang pagpapractice at i-close mo na rin. Anong dapat ay pag-pray? Pag nagpa-practice? Yung mga Oo. At ano ang kailangan natin? Very good. So, anong dapat gawin ng puso? Oo, lumalim ka pa, Lord. Pero anong dapat itsura ng puso natin? Oo, so paano gagawin natin? ano po, tumundog po ng may nagpupulit sa Oo. Paano ka magpupulot kung hindi nga malinis ang puso mo? Anong dapat gawin? mag-pray po, humingi po ng kapatawaran. So, ililit mo kami dyan, ha? Sa ipag-pray. Go! Let's pray po. Lord, maraming salamat po sa araw na ito at kami inyong pinasama, Lord, at sa inyong salita, Lord. Lord, gabayan niyo po kami sa aming practice, Lord, ngayong araw, Lord. Lord, gabayan niyo kami, Lord, sa lahat ng gagawin namin sa practice at maging successful po ito. Ito po ang aming samang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. So, napakasaya po ng awitan natin kanina. So, para mas lalo pa rin mas masaya ang awitan natin, hindi po ulit po ako tatayo. At may naka-assign na po. Wala na iba kundi si Ate Ana ulit!